Magandang hapon, narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak. Binaha ang ilang lugar sa Davao Region at Sorsogon dahil sa muling pagbuhos ng malakas na ulan. Sa detalye, alamin natin mula kay Noreen Igonia. Noreen. Yes, Naomi, muling nakaranas ng pagbaha ang Davao City gabi nitong Martes, Hulyo 21. Makikita sa video ang pag-apaw ng tubig sa kalsada dahilan ng pagka-stranded ng ilang motorista sa barangay Mandog. Habang ilang bahay naman sa isang subdivision sa Talomo District ang pinasok na ng tubig. Sa barangay Salvacion, Carmen, Davao del Norte naman, pahirapan din makadaan ang mga motorista matapos umapaw ang mga tubig sa kalsada mula sa palayan. Ilang mga kabahayan din ang pinasok na ng tubig baha kaya na nagsagawa ng rescue operations ang MDRRMO upang mailikas ang mga residente. Sa isa pang video, hinawakan na lang ng lalaking ito ang kanyang motor upang hindi tangayin ng rumaragas ng tubig baha sa National Highway Barangay Caneria, Polumulok, South Cotabato. Ang mga pagbaha na naranasan sa ilang mga lugar ng Mindanao ay bunsod na o epekto ng sunod-sunod na pag-ulan, bunsod ng localized thunderstorm. Mula dito sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat, Noreen Igonia. Tuloy sa July 25 ang pagpapatupad ng aumento sa sahod ng mga manggagawa sa National Capital Region ayon sa Department of Labor and Employment. Yan ay sa kabila ng panawagan ng isang grupo na suspendihin muna ang wage hike dahil sa posibleng magdulot ito ng seryosong epekto sa ekonomiya. Alamin natin yan sa report ni Lestor Aler. Tuloy sa darating na July 25 ang dagdag sahod sa mga manggagawa sa National Capital Region matapos na maantala ang nakatakdang pagpapatupad ng Department of Labor and Employment ng Wage Order No. NCR 27 noong July 19 kung saan mahati sa dalawang tranche ang pagpapatupad ng 85 pesos wage hike. Sa darating na Sabado ay magiging epektibo na ang karagdagang 60 pesos habang ang natitirang 25 pesos naman ay sa Enero 20 sa susunod na taon. Pero tutulang Grupong Foundation for Economic Freedom o FEF sa napipintong dagdag sahod. Sa kanilang inilabas na pahayag, malaki ang epekto ng dagdag pasahod sa usaping ekonomiya gaya ng pagtaas ng pangunahing bilihin, pagbabawas ng empleyado o pagsasara ng ilang maliliit na negosyo. Sa pulong balitaan, sinabi ni Labor Secretary Francis Tolentino na nagkaroon ng konsultasyon para sa pagbabalangkas ng umentong dagdag sahod kung saan nabanggit niya na nasa mahigit 1 milyong manggagawa ang posibleng makinabang sa wage hike. So, nagkaroon ng consultation dito nga sa Pasay, even before I assume. So, lahat po ng mga variables ay kinonsider, inflation, and it happened during yung kasagsagan ng hidwaan sa Iran. So lahat po yung kinonsider. Tinukoy din ng kalihim na aabot sa 78% ng micro, small and medium enterprises mula sa NCR ang nagpapainog sa ekonomiya. Ito rin ang sinasabing mga negosyong maapektuhan ng dagdag pasahod. Kaya para sa kanya, mahalaga na magkaroon ng organisadong samahan lalo na sa mga medium businesses upang marinig ang kanilang suhestyon. I'm looking at the employer side ng small and medium. Hindi sila ganun ka-organisado. Ganon din yung employee side. Wala tayong samahan ng mga manggagawa ng medium industry. Wala pa. Handa naman ang kagawaran na magbigay ng tulong at exemption sa wage hike para sa mga maliliit na negosyo. Pero meron pong mga pathway para ma-exempt sila. There are 75 days under the law to file exemption certificate sa DOLE. Matulungan sila na hindi kaagad makosyon yung impact. Halimbawa, ang DOLE po ay pwedeng magbigay ng mga kagamitan nila. Gayunpaman, nananawagan pa rin ang FEF na muling ibalik ang tamang proseso pagdating sa pagpapatupad ng dagsahod at napag-uusapan ng tatlong panig, ang employer, employee at pamahalaan. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. At yan ang mga balita nakalap ng inyong PRTV Newsbreak. Live kami sa free-to-air Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa PRTV Prime Media. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon.